sakay ng eroplano, hindi po yan nagchichinelas. Kaya ang tawag sa kanila, Daughters of Charity. Sila po'y lumalakad sa Bombay at sa iba-ibang city, sa iba-ibang panig ng daigdig, ang kanilang mga madre. Kahit po sa Delpan, nung makita ko nung araw, nakayapak lang. At ang sabi niya, ano ba ang kwalifikasyon ng mga sasama sa iyong ministeryo? Dalawa lang, sabi niya. Hard work and right attitude. Hard work, right attitude. Ano po kaya ang right attitude? Kapag ikaw po ay nasanay sa kakaunti at ikay nagdidiwang sa Diyos, makakaranas ka po ng higit na mas marami. Amen po ba? Ang sabi ni Benny Hinn, may isa siyang, hindi pa po ito mensahe, gusto ko lamang buksan ang inyong puso at ang inyong isipan tungkol po sa laging pagpapasalamat. Ang sabi ni Benny Hinn, meron siyang attendee sa kanyang mga revival at sa kanyang simbahan na isang babaeng Hudyo. At itong babaeng ito ay 5 ang napangasawa. Amerikana yata siya, ang mga napangasawa niya, puro Hudyo. 5 yung kanyang napangasawa at lahat ay namatay at siya'y balo na. Masakla po yun, 5 ang napangasawa at lahat ay patay. At ang sabi niya, Pastor Benny, I am praying because I want to donate to your ministry. So I am praying. And then one day, sabi ni Benny Hinn, talagang siya ay pinilit nung matandang babae, please, Pastor Benny, come to me to my house because I have something to offer you. So ang naisip raw ni Benny Hinn, ito po sa TBN, patutuon niya, I thought na napakalaki dahil Hudyo, ang mga 5 Hudyo ang napangasawa, tsak na mayaman ito. Kaya napakalaki ng kanyang idodonate sa ministry. At dumating siya sa bahay. Sabik na sabik yung matanda. Please wait, Pastor Benny, I'll get my offering in my bedroom. Lumabas siya at may dalang sobre, nanginginig pa ang kamay. This is a great offering for you, Pastor Benny. At binuksan niya, halos mahimatay siya. Ang laman, $4. Pero hindi po siya nagbago ng attitude. Nagpuri siya sa Diyos. After several days, may lalaking lumapit sa kanya at binigyan siya ng $390,000. Kapag tapat ka po sa maliit, bibigyan ka ng Diyos ng malaki. May isang pagkakataon na may isang babae, hindi ko na matandaan kung saan, nag-abot ng sobre. Pastor, talagang blessed na blessed po ako sa palatuntunan mo. At isinilid ko agad sa bulsa at kinapa ko, ang kapal! Sabi ko, lilibuhin ito. At pagdating ko, nag-iisa na ako, binuksan ko yung sobre. Yellow pad, puro prayer request. At ako'y masayang-masaya. Sapagkat I am always excited pag may nag-aabot sa akin ng sobre. At nung araw na yon, yellow pad na napakakapal at puro prayer request. Masaya po ang ministeryo. Lalo na pag panahong walang-wala ka. Amen? Kaya kung hindi mo na makuha pang umiti, sorry, talo ka. Amen? Dahil ang Diyos po, palabiro pag minsan. Pero madalas po ay seryoso ang Diyos. Bow down your head and we will go to the... So bukas na po kayo dahil nakuha ko ng inyong puso. Amen? Madali na yung buo ninyong pagkatao. O purihin ang Panginoon. So, ito po ang mensahe. Hallelujah. So, let us pray. Father, we thank you so much because a merry heart doeth good like a medicine. Thank you so much that I was able to penetrate their heart. Thank you so much for the rapport that has been established. May you mightily bless them with the word that has been prepared for them. In Jesus Christ's name, and everyone shout, Amen. Amen.
Amen. Hallelujah. Ang Diyos mo ay napakabuti. Amen. Ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah. O purihin ang Panginoon. Alam nyo, meron pong tinatawag sa psychology na behavioral science. Kapag sinabi pong behavior, ito po yung mga pagkilos, yung pag-uugali. At kailangan pong matutunan natin dahil ang Biblia po ay maliwanag. If we do right, then peace and prosperity will be given to us. Prosperity and peace will be given to us. Yun po yung desire ng Diyos, to give us prosperity and peace. Magkasama po lagi yun. Pero kailangan maunawaan po natin na hindi po biro ang pagmimithi na tayo ay mapagpala. Sapagkat meron pong requirements. So, ang isang halimbawa tungkol po sa behavioral science ay itong isang halimbawang ito. Pagkaibigan mo ang nagkasakit, hindi ka mapalagay. Why? Dahil meron kang relasyon dun sa iyong kaibigan o kamag-anak o hipag. Amen? So, hindi ka mapakali. Bakit? Sapagkat meron kang relasyon. At pag ang napilay ay yung taong kinaiinisan mo dahil hindi ka binayaran ng utang, napapatuwa ka. Kapag ang nabigo ay yung taong kinaiinisan mo, napapangiti ka. So, pansinin po natin ang behavior ng tao. Kapag kaibigan o kamag-anak o malapit sa puso, nalulungkot kapag sila ay nasa kabiguan. At kapag kaaway naman natutuwa kapag napahamak yung kanyang kaaway. Pero sa tao na hindi naman kamag-anak, hindi naman kaibigan, hindi naman kaaway, wala ang taong pakialam. Ilan ang taong dinaanan natin mula kanina? May pakialam ka ba sa kanila? Wala. Sapagkat hindi mo sila kaibigan at hindi mo sila kaaway. Pero ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Kaya kailangan po na tayo magsanay na ang Ebanghelyo ay dalhin natin sa lahat ng tao. At kailangan po na ang ating buhay ay maging pagpapala sa lahat ng tao at hindi sa mga kamag-anak lamang natin at hindi sa mga kaaway lamang natin. Kaya ngayong gabi nais kong ipaunawa sa inyo. Sa Matthew 26 verse 39, napakahalaga po na maunawaan mo kung ano ang right attitude and right grooming and right acting. Attitude, grooming, and acting. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." So, atin pong pansinin, not as I will, si Jesucristo po itong nananalangin, but as thou wilt. Hindi ang ibig ko, kundi ang ibig mo. Sa behavioral science pa rin, if a person is seeking something, he is using his mind. Ano ang ginagamit natin pag may hinahanap tayong address? Huwag mong sabihin, napipikit ka na lang at nandun ka na sa address. Ang ginagamit natin ay mind and will. Tama po ba? So, atin pong unawain. Ano po ang ginagamit natin kapag naniwala tayo sa isang bagay? Ang ginagamit natin, hindi na po isip. Ang ginagamit na po natin ay yung willpower natin. Amen po ba? So that is volitional, that is decisive. Kapag ikay naniwala sa isang bagay, pagpapasyahan mong paniwalaan mo yung bagay na iyong pinaniniwalaan. Tama po ba? At atin pong unawain, dito po magkakaroon ng paninindigan.
Sapagkat kapag naniwala ka sa iyong pinaniniwalaan, hindi lahat ng tao ay maniniwala doon sa iyong pinaniniwalaan. Tama po ba? Hindi lahat ng tao ay gagayahin yung iyong pamumuhay at pag-uugali. At ang tawag po doon ay social barrier. At kailangang mapagtagumpayan mo yung sasabihin ng iba. As long as you know that you are right in whom you believe, just continue on believing. Kahit na ano pa ang sabihin nila, basta tuloy-tuloy na manampalataya tayo at maniwala tayo kay Jesus at panaligan natin ang kanyang pangako. Totoo po na ang salita ng Diyos ay hindi babagsak na lang sa lupa. Kahit sa Isaiah 55:11, hindi na natin babasahin ito, pero ang sabi niya, that the Word of God sent to whatever purpose it was sent, it will not return to Him void. Hindi babalik na hindi natupad ng Diyos ang kanyang layunin. Kaya ang salita ng Diyos ay laging may layunin, at ang layunin ito to prosper you and to give you peace. Hallelujah! Kaya nga ating unawaing mabuti. Kanina o kahapon, in-interview ang isang officer ng census. Ang pinag-uusapan ay kung paano ang mga Pilipino pumipili ng pangalan. At makikita natin, merong mga pangalan katulad ng Justin dahil sumikat si Justin Bieber. Hello? At meron namang ang tawag ay si Paul Anka dahil maganda ang boses ni Paul Anka. Kaya pinipilit na maging katulad ni Paul Anka yung kanyang anak paglaki. At meron namang ang tawag ay si Paul McCartney. Nung panahon ito, nung matatanda, ay tayo mga bata pa kaya hindi natin kilala yung mga tinuturon ko. Amen. So, atin pong pansinin, tayo po ay mahilig kumuha ng pangalan batay sa nakasulat sa mga pahayagan. At tayo kumukuha rin ng pangalan sa Biblia. Pero pansinin po natin anong pangalan ang kukunin mo na nakatala sa Biblia, iyong siyasating mabuti kung ano ang buhay ng pangalang yun. Hello? Dahil kung Judas ang ipapangalan mo sa iyong anak, ay huwag kang magtataka kung maging katulad ni Judas kapag ang pangalan ng iyong anak ay Judas. Kaya nga ating unawain, ang titulo po ng mensahe ay simpleng-simple, look alike. Look alike. So, pansinin po natin nung mauso ang mahaba ang patilya, at kaya humaba ang patilya nung panahon namin, nung mga matatanda na katulad nila, ang kilalang-kilala nun ay si Tom Jones, si Humperdinck, si Elvis Presley. Mahaba ang patilya at titing ang pantalon. So, ang tao po ay mahilig gumaya. Tingnan mo ang iyong katabi kung may mapapansin kang ginagaya niya pati sa pagpuputol ng buhok. Alam nyo, ang pagpunta po sa langit ay hindi po sa buhok, at lalong hindi sa kasuotan, at hindi lalo sa pangalan, sapagkat isa ang pangalan na magdadala sa atin sa langit. Ang pangalan ay pangalang Jesucristo. Huwag kayong basta magpapaniwala. Kailangan ikaw ay matuto sa katotohanan, at kung may gagayahin ka rin lamang, ang gayahin na natin ay ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, gustong-gusto mong maging katulad ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi ho pwede na bahagi lamang nung larawan ng Panginoong Jesucristo, bahagi lamang ng pamumuhay ng Panginoong Jesucristo, hindi ho pwedeng puro himala. Meron din pong suffering. Meron pong time of isolation. Meron pong time na siya ay nag-iisa sapagkat iniwan na siya ng kanyang mga kasamahan. Ang tanong niya, kayo ba iiwan din ninyo ako? At ang sabi ni Pedro, hindi. Hindi ka po namin iiwan sapagkat saan pa naman kami pupunta ay nasa iyo na ang lahat.
Wow! Kailangan ikaw ay makarating sa kapasyahan na kung may gagayahin ka rin lamang, gayahin mo ang Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At nang sa gayon, makita si Hesukristo sa bawat isa sa atin. Na pag tinignan ka sa talikuran, ang makikita ay ang Panginoong Hesukristo. Pag tinignan ka sa harapan, ang makikita ay ang Panginoong Hesukristo. May mukha ba ang Panginoong Hesukristo? Wala pang mukhang inilarawan ang Biblia tungkol sa mukha ng Panginoong Hesukristo, pero meron pong salita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Kaya pag naisip mo that Jesus is tender-hearted, so ano ang papasok sa iyong isipang larawan? Tender-hearted, very kind. Ang isa pong taong marunong umibig ay mabait. Hello? Oh, purihin ng Panginoon. Kaya nga po, ibig kong ating tularan ng Panginoon sapagkat ibig din niya. At sino ang tinularan ng Panginoon? Kilala niyo ba ang tinularan ng Panginoong Hesukristo? Tiyak ko, hindi ako. Ang tinularan ng Panginoong Hesukristo yung kanyang Ama. Tomas, hanggang ngayon ba ikaw ay nag-aalala? Hindi ka pa ba makapaniwala? Kapag nakita mo ako, nakita mo na ang aking Ama. So si Jesus at ang Ama ay iisa. Iisa ang pag-uugali. Amen po ba? Kaya kailangan ikaw at si Jesus, ako at si Jesus, kailangan iisa ang ating ugali. At ano ang mga pag-uugali ng Panginoong Hesukristo? Hindi ko po maibibigay na lahat, magbasa ka ng Biblia mo. At kailangang hangarin mo yung kanyang pag-uugali para maalis ka sa di mabuting pag-uugali. Kapag tayo'y sinungaling pa rin hanggang ngayon, may kapatawaran, may kaligtasan, pero hanggang kailan? Hello? Hanggang kailan tayo mananatili sa kasalanan? May nagtanong, nag-text sa akin, litong-lito po ako. Ang sabi ng isang nagturo sa akin, once saved is always saved. Ang sabi naman ng isang nagturo sa akin, nawawala ang kaligtasan. Litong-lito po ako. So ano ang ite-text ko sa kanya? Hindi ko po ite-text ang tiyak na katugunan. Ang ite-text ko po sa kanya ay mga talata sapagkat yung salita ng Diyos ang magsisiwalat kung ano ang katotohanan. But I believe, as long as you believe in Jesus, as long as you trust Jesus, as long as you depend on Jesus, and what are the proof that will validate that you believe and trust Jesus? Alam mo, ikaw po ay malambot ang puso na ikaw ay nanunumbalik agad sa Kanya sa panahon na nakagawa ka ng kasalanan. Amen po nga, sapagkat tayo araw-araw ay napapaligiran ng tukso. Ang tukso ay hindi pa kasalanan. So the bait cannot make you sin. But once you bite the bait, that is the beginning of sin. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti, look alike. Kailangang makita si Hesukristo sa ating buhay. At nais kong maunawaan ninyo ang dalawang salita, misery and mystery. What is misery and what is mystery? Pag binasa mo po ang Job, hindi na natin babasahin sa chapter 1 verses 1 to 5, makikita mo po that Job is a perfect man. Job is a righteous person. Job is a man that fear God. Pero lahat ng anak niya ay namatay. Hello? Lahat ng kabuhayan niya ay nawala. At may mga kaibigan siya. At ang alam lamang ng mga kaibigan niya is to bring him guilt. To blame him that he is a sinner. Pero napakaliwanag po ng pamuno ng panguna ng chapter 1 that he is, tingnan po natin sandali ang Job 1 verse 1. Ipakikita ko po
There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright. Perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. So, wala po siyang kapintasan. At maging ang Diyos ay nagpatutuo na walang kapintasan si Job, na ikinalulugod ng Diyos si Job. At bigla na lamang dumating ang sunod-sunod na disaster sa kanyang buhay at kabuhayan. At alam niyo ang dahilan kung bakit dumating yung ganong mga pagsubok sa kanyang buhay. Tingnan natin sandali sa Job 3, verse 23. So, why is light given to a man whose way is hid and whom God hath heads in? Heads in. So bakit ibinigay pa ang liwanag sa isang tao na ang kanya namang pamumuhay ay nakatago? At ang kanya namang buhay ay pinaliligiran ng proteksyon ng Diyos. Yung heads in ay pinaliligiran ng proteksyon ng Diyos. So, pansinin po natin, yun yung kanyang liwanag na nauunawa. Why? Because he is a righteous man. Eh alam niya, as a righteous person, paliligiran siya ng proteksyon ng Diyos. Because God is a protecting God. God is a defender God. God is a strong fortress to everyone that trusts Him. Pero pansinin po natin verse 24. For my sighing cometh before I eat. Ito po ang problema ni Job, and we can identify to the problem of Job. Alam niyo yung sighing? Yung bawat subo habang ikay kumakain, bihirang buhay ito. Hindi ko maunawaan. Tapat naman ako. Nag-iika po naman ako, susubo uli. Talaga, hindi ko talaga mind. That is miserable. Hello? For my sighing cometh before I eat. Ang pagbubuntong hininga ay nangyayari bago ako kumain. And my roarings are poured out like the waters. Yung paghinagpis, katulad ng tubig na umaagos sa kanya. Sa verse 25, for the thing which I greatly feared. So ito po ang problema. Siya'y matuwid na lalaki, siya'y tapat na lalaki sa harapan ng Diyos, siya'y may takot sa Diyos, pero meron siya ring ibang kinatatakutan. Kailangan makapagpasya tayo na isa lamang ang ating katatakutan at ang katatakutan natin ay ang Diyos. Ang kanyang kinatatakutan, baka maghirap ang kanyang mga anak. Ang kanyang kinatatakutan, baka magkasala ang kanyang mga anak. Kaya araw-araw na siya nag-aayun ng marahil, araw-araw siya pumupunta sa altar at kanyang hinihingi ang proteksyon sa Diyos. Mali po ba yun? Tama po yung panalangin ganon, pero alisin dapat sa po, hindi ko po sinisisi si Job. Tayo po'y nag-aaral. Kailangan paglapit sa Diyos ay wala yung pagkatakot. Ang takot lamang natin ay dapat ay sa Diyos at ang dapat nating katakutan kapag ang Diyos ang nilapitan mo, lagi siyang handang tulong. Lagi siyang may handang tulong. Lagi siyang may handang proteksyon. Kaya kung kinatatakutan mong baka ikay maghirap, mangyayari nga yun sa'yo, wag nawa. Kaya dahil nag-aaral ay upang matutunan mo kung paano ang iyong paniniwalaan sa iyong buhay. Amen? Kailangan paniwalaan mo because faith and fear has the same effect. When you are using your faith on something that you believe na pangako ng Diyos, mangyayari yung pangako ng Diyos na iyong pinaniwalaan. Pero si Job sa kanyang bahagi ng buhay, kinatakutan niya na baka may masamang mangyari. At yung lahat ng kinatakutan niya ay nangyari lahat. For the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Greatly feared and was afraid of. Kaya wag mo nang katakutan na baka ikay mamatay, baka ikaw, baka alisin mo yung baka. At palitan mo kay Hesukristo. Kay Hesukristo. Kay Hesukristo, tiyak ko ang aking buhay. Kay Hesukristo, kay Hesukristo, tiyak ang buhay. Amen. Hallelujah. So, he languished in miserable moments.
Day after day. Pero hindi po yun ang masaklap. Hindi po masaklap yung nawala ang kanyang kabuhayan. Hindi po masaklap yung nawala yung kanyang 7 anak. Hindi po masaklap yung sinabi ng kanyang asawa dahil awang-awa na sa kanya dahil siya ay puno pa ng pigsa. Awang-awa na yung kanyang asawa, wag nating mamaliin yung kanyang asawa nung bumulong siya kay Job, sumpain mo na ang Diyos at nang mamatay ka na. Na marahil ang kanyang intensyon, hindi na niya matagalan ang pagtangis ni Job. At ang kanyang intensyon ay mapawi na yung kanyang mga tiisin. Sino rito ang gusto nang mapawi ang tiisin? Hello? O sino rito ang gustong makapagtiis? Not my will, but thy will be done. Hello? Ang tiisin po ay isang sangkap na makapagdudulot sa iyo ng katibay at katatagan. Amen po ba? O, purihin ang Panginoon. At ito po ang buhay ni Job sa 37 chapters ng Book of Job. Sinisisi siya ng kanyang mga kaibigan. At dahil that is miserable. Sa halip na matulungan siya ng kanyang mga kaibigan, binabaon pa siya. Kaya nga po, nais kong ating maunawaan na meron pong pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang higit na masaklap sa buhay ni Job ay yung tahimik ang Diyos. Kung ilang buwan yun o kung ilang taon hindi natin alam sapagkat hindi maliwanag ang tala ng aklat ni Job. Pero yung kinakausap niya ang Diyos na wala siyang naririnig na anumang revelation tungkol dun sa kanyang dinaraanang tiisin. Tandaan po natin kapag tahimik ang langit, merong inaanyo sa atin ang Diyos. Amen po ba? Kaya kung babasahin mo sa pagtatapos, 38, sa 38 chapter lang nagsalita ang Diyos. At hanggang sa chapter 42, grabe ang nakalaang pagpapala ng Diyos kay Job na hindi niya alam. Higit sa nawala, doble ang ibinalik ng Diyos doon sa mga nawala. Anong dahilan siya ay nanumbalik sa Diyos? Let thy will be done. Have your ways on me. Hayaan natin ang Diyos ang maganyo sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang magtagumpay sa atin. David cried unto God. At si Saul ay haring nagkasala. At walang maisuggest ang mga Israelitang ipapalit kay Saul. Si Samuel wala ring alam kung sino ang ipapalit kay Saul. Pero ang Diyos may alam. Hello? Because He is all-knowing. Yan nais kong maunawa mo, look alike. If you are always walking according to the will of God, you will receive revelation. You will receive wisdom so that you will understand things na hindi pwedeng maunawaan sa pamamagitan ng ating katalinuhan. Oh, purihin ang Panginoon. At dahil hindi alam ni Samuel kung sino ang ipapalit, walang makapag-rekomenda kung sino ang ipapalit, tumawag siya sa Diyos. At ang sabi ng Diyos, may inihanda na akong lalaki na ang puso ay katulad ng aking puso. Watch out! I prepared a man to replace Saul, a man that is after my own heart. Kailangan pong ikaw at ako katulad ni David ay may pusong katulad ng sa Diyos. Kahit na magtaghirap ang daigdig, pag ang puso natin katulad ng puso ng Diyos, wala po tayong talo. Hindi po tayo kayang pigilan at hindi po tayo kayang ligisin ng mga pangyayari sa paligid. Laging tatandaan mo ang sabi at bulong ng Panginoon kay Pedro, I have prayed for you. Peter, Simon Peter, Satan asked permission to lisp you as wheat. Simon Pedro,
humingi ng kapahintulutan si Satanas na ikaw ay ligisin na katulad ng trigo. Rejoice! Because I prayed for you. Hallelujah. Kaya unawain mong mabuti, anuman ang dinaraanan mo, na ipanalangin ka na ni Jesus, mapagtatagumpayan mo yung dinaraanan mong yan. Amen po ba? Sapagkat hindi tao ang iyong aasahan, si Jesucristo na nakapagsimula ng gumawa bago mo pa narating yung iyong kinalalagyan ngayon. Oh, purihin ang Panginoon. Sino po ang lalaki? At sabi ng Diyos, pumunta ka lang doon sa lugar na at mag-alay ka. Sabihin mo kay Saul na mag-aalay ka. Dahil takot siya kay Saul. Baka siya ay patayin ni Saul. Pero kapag ang Diyos ang may panukala, walang pwersa, walang kapangyarihan na pwedeng humadlang sa panukala ng Diyos. Oh, purihin ang Panginoon. At ano po ang nangyari? May binago sa propetang Samuel. Dahil wala siyang nakilalang hari kundi si Saul, at si Saul ay maskulado, mataas ang height, makisig, mahusay na mandirigma ang porma, pero hindi ang puso. Puso niya lampa. At nung makita niya ang mga lalaking anak ni Jesse, bawat lalaki pinakikita, Panginoon, ito na po ba ang aking ilalangisan? Hindi yan. Dahil gwapo eh. Hanggang naipakita na ang lahat ng lalaki, pero hindi ipinakita yung bunso. Ang tawag ng Biblia, Radi. Nang ibig sabihin, hindi, walang magandang personalidad si David. Pero nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig, hindi mahalaga ang physical feature. Ang mahalaga ay ang heart feature. Amen. Sapagkat sa Diyos, interesado siya sa puso, hindi sa panlabas. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Diyos at pinagsabihan si Samuel, hindi ako ganyan humatol. Hindi ko tinitingnan ang panlabas na kaanyuan, ang tinitingnan ko'y puso, 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 puso. At nung makita niya si David, at sa palagay niya, hindi ito pwedeng hari sa kanyang isipan. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, Samuel, that is the man. That is my king for Israel. Kaya nga nais kong ipaunawa sa inyo. Wake up. Stand straight. Isa ka sa pinili ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo pinili, pero meron kang isang personal na pagkatawag. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. At kung atin pong uunawain, the misery of Job, coupled with the mystery of God's silence for 38 chapters. Doon ka po ba sa punto na hindi mo maunawaan kung bakit nangyayari yung nangyayari sa iyo? Papayuhan po kita. Huwag mo nang unawain. Mauubos ang iyong edad. Hello? Trust God that He is in control. Amen po ba? Huwag kayong mag-alala. Bago pa kayo mabihag, nagpadala na ako. Ahead of you, nagpadala ako ng lalaking magliligtas sa iyo. So years before na magtagutom, si Joseph ay nasa Ehipto na. Yan nais kong ipaunawa na ikaw marahil ay pinili ng Diyos sa panahong kagaya nito. At ikaw ang gagamitin niya para sa inyong lugar, sa iyong pamilya, sa iyong barangay, sa iyong bayan. You are an advanced person of God. But you have to brace yourself up and believe that God is after for something great. At sabihin mo ngayong gabi, sabihin mo, do your greatness through me, O Lord. Isigaw mo, do your greatness through me, O Lord. Oh,
Kaya nga ating unawain, look alike. Sabihin mo, look alike. Kailangan ikaw ay maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Ikaw at ako'y kalarawan ng Panginoong Hesukristo. At atin pong unawain na pag tumingin ang mga kamag-anak mo sa iyo, makikita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Ang Diyos po ay napakabuti. At kailangan ikaw ay nakapagbibigay ng inspirasyon. Yung word pong inspire, ang ibig sabihin ay breaths. Galing po sa salitang hininga ang word na inspiration. Kaya nga kung papansinin mo, ikaw ay hininga na nakapagbibigay ng hamon sa buhay ng maraming tao sapagkat ikaw ay tuloy-tuloy na maalam sa Diyos. Amen po ba? So pansinin po natin, you are a seeker of God and you are using your mind. Amen po ba? And how shall you understand that you are using your mind? Because you have a memory part of the mind. Naaalala mo yung mga kabutihan ng Diyos sa iyo. Naaalala mo ang iyong pagkakilala at pag-asa sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Trust the eternal love of God because that love will always see us through. Amen? Kahit ano ang daanan mo, ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang magkukup-kup sa iyo. Ang pag-ibig pa rin ng Diyos ang mangangalaga sa iyo at walang kapangyarihan at walang pwersa ng impyerno ang pwedeng humadlang doon sa layunin ng Diyos na nasa iyo. Kaya nga unawain mong mabuti. Ikaw ay hinirang. Ikaw ay pinili. So let your life be an inspiration to many people. Amen? Magsanay kang wag magreklamo na naririnig ng tao. Tingnan mo ang iyong katabi. Pakiusap ko sa iyo, sabihin mo sa kanya, huwag ka nang magrireklamo. Kung magrireklamo ka, sa Psalms 142:1, bibigyan kita ng tip. Psalms 142 verse 1. I cried unto the Lord with my voice unto the Lord did I make my supplication. Verse 2. I poured out my complaint. Saan ka pupunta? Hindi sa pulis. Hello? Saan ka pupunta? Hindi sa husgado. Saan ka pupunta? Sa ugali ng iyong asawa, hindi sa iyong biyanan. Kanino ka raw magrireklamo? Sa ugali ng iyong asawa. Ang asawa ko nagrireklamo sa Diyos, kaya binabago ako ng Diyos. I poured out my complaint before Him. Dahil pag sinabi mong masama ang ugali ng anak mo, mag-aaway kayong mag-ina. Hello? Tayo po ba'y nagkakaisa doon? Saan mo dadalhin ang reklamo mo sa iyong anak kung may napupuna kang masamang ugali? Verse 2, Psalms 142, I poured out my complaint. Do you have a prayer time? Do you have a prayer place in your house? In your office? In your business? Do you have a prayer place? Kailangan meron ka pong isang lugar na kahit isang silya lang. Mas maganda nga yung hindi ka na makagalaw para ang panalangin mo ay tsak na sa Diyos ka lang nakadirekta. Dahil pag nakakagalaw ka, baka ikay matulog. I poured out my complaint before Him. I showed before Him my trouble. So ilalatag mo sa Diyos ang nakagugulo sa iyo, katulad ko. Inilalatag ko, Panginoon, ito po ang hindi ko maunawaan. So misery and mystery will be changed into revelation. Amen? The things that bring miseries into your life, ito po ay mahahalinhan ng kapahayagan. And then you will be filled with lights. Pag naunawaan mo ang layunin ng Diyos kung bakit nangyayari na nagkautang ka ng malaki, pag naunawaan mo ang layunin ng Diyos, hallelujah, ito'y katulad ng ilawan na magliliwanag at hindi ka na mapapagod at makakatulog ka na ng mahimbing sapagkat ikaw ay merong nakatakdang malaking gagawin sa iyo ang Diyos. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, you are crowned with His glory.
Ikaw ay pinutungan ng kanyang karangalan sapagkat ang Diyos ipinagmamalaki niya si Job. Ang Diyos ipinagmamalaki niya si Daniel. Si Daniel, nahiya ang mga leon at hindi siya linapa. You know why? Because he is a man of prayer. Yung tatlong kabataan, Shadrach, Meshach, Abednego, nahiya ang apoy ng pugon. Pero yung naghagi sa kanila, nalusaw. Yan, nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig. Magi ka pong maalab sa Diyos. Paano ba ang pagpapakaalab, Diyos ko? Ang sabi po ng Panginoon, apart from me, you will not bear fruits. Without me, you cannot do anything good. So ano ang gagawin natin para tayo maging maalab? Araw-araw kay Jesus. Araw-araw kay Jesus. Araw-araw kay Jesus. Araw-araw kay Jesus. And you have to love. And do you know how to dispense your love? Saan mo ibibigay ang higit na mas matingkad mong pag-ibig? Sa mga taong kaibig-ibig o sa mga taong hindi mo kayang ibigin? Alin na may gantimpala? Yung inibig mo, yung madaling ibigin dahil ikaw binibigyan ng mainit na sabaw o yung isang taong inaagawan ka ng pagkain? Alin ang may gantimpala? Yung inibig mo na tao na nakagawa sa iyo ng kasamaan? Mahirap ba itong gawin? Imposible. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. At paano magiging posible ang imposible? Umiyak ka sa Diyos araw at gabi. At sabihin mo, hindi ko po ito kaya. Hindi ko po ito kaya. Kailangan ko po ikaw para makaya ko ito. At pag nangyari yun, you will be like Jesus. Because Jesus always go to prayer. So the one thing that I wish that every one of us will copy from Jesus is His prayer life. Though there are so many good traits. Everything are good in Jesus. But let us begin in His prayer life. Let us copy His prayer life. Not as I will, but Thy will be done. So bow down your head and dedicate your life as you decide tonight that you want to copy the prayer life of Jesus for now. O Diyos, ibig ko pong matularan ang iyong anak. Jesus, ibig kong matularan ang iyong buhay ng panalangin. At ibig kong maging matibay at maging matatag sa buhay ng pananalangin na hindi hihinto, kundi laging ikaw ang maluluwalhati sa makapangyarihang pangalan mo. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Bilang po at bago po ang pagtatapos, let me close this message in the life of Elijah. Tayo po ay maraming maaalaala. Ang tawag po sa English do'y precedents. Ibig sabihin ay mga ginawa ng Diyos. Ang lumpo ay kanyang pinatayo't pinalakad, ang may ketong ay kanyang pinagaling. Pero si Elijah po ay walang kasaysayan ng mga himala ng Diyos. Dahil wala siyang hawak na Biblia. At ang sabi ng balo na namatay ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, nakakita na po ba kayo ng mukha ng isang taong wala ng pag-asa? Na naghihintay na lamang ng paglilibing. Pero patay na po ang anak ng balo. At siya nakatingin sa propeta. At ang sabi niya, ang kaisa-isa kong anak ay patay na. Mahal na propeta. Ano ang sabi ni Elijah? Akin na ang iyong anak. Ibigay mo sa akin ang iyong anak. So wala po siyang karanasan at wala pong kasaysayan tungkol sa mga nangyaring himala nung una. Yung kay Enoch, siya po ay is not sa way translated ang word. So pansinin po natin, unprecedented po yung kanyang ginawa. Pwede po siyang mapahiya.
Pero hindi po siya naniniwala na ipahihiya siya ng Diyos. Kaya ang sabi ng Roma 10:11, walang nagtiwala at umasa sa Diyos na ipinahiya. Amen po ba? Kaya nga, siya po ay pangko niya ang patay na anak at dinala niya sa kanyang prophet chamber, doon sa kanyang tulugan pag siya dumaraan doon sa lugar na yon. So again, as I challenge you to imitate Jesus' prayer life, have a prayer chamber in wherever you want. Magkaroon ka po ng isang prayer chamber. At dinala ni Elijah doon sa kanyang kwarto ang batang patay. Alam niyo kung paano niya binuhay? Dinapaan niya yung batang lalaki. At nabuhay yung patay na bata. Dahil yung buhay niya ang kanyang pinadaloy doon sa katawan. He believed that he has a life that is so powerful. Bakit? Sapagkat kung ano ang iutos sa kanya ng Diyos, kanyang sinusunod. Nung sabihin ng Diyos, sabihin mo kay Ahab na mali ang kanyang pamumuhay. Sabihin mo kay Jezebel na mali ang kanyang pamumuhay. Sabihin mo sa mga propeta ng Astaroth at ng mga Baal. Sabihin mo na sila ay mga sinungaling na propeta. Siya po'y sumusunod sa Diyos at wala siyang kinatatakutan. At tiyak niya na ang Diyos na laging nagpapakita ng himala tuwing susundin niya ang Diyos ay muling makapaghihimala kahit wala pa siyang karanasan. This is unprecedented moment. At pagkatapos nagkaroon ng buhay yung bata because he believed. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo in closing. Just believe. Just believe. Just believe. And expect. Expect at mangyayari yung iyong pinaniniwalaang iyong inasahan. God bless you.